So how's it going mga kamatis, mga kaibigan? Isa na naman pong political talk in relation naman po with Sara Duterte's lack thereof ng, well, wala siyang sinasabi talaga when it comes to China. Hindi pa, pero pag nagbati siya sa China, grabe. Kongqing, Xiaofi, Hong Chinese si Same, di ba? Galing niya. Pagbatian portion, maaasahan dyan si Sara Duterte. Basta talaga, yung Chinese relation, siguro dapat she should step down from being the vice president and head of of education and maging ano na lang siya, ambassador for China. Kasi pag talaga Chinese friendly yung mga galawan, talagang nangunguna si VP Sara doon. So, this is an article na nakita ko and I would like to share sa inyo yung kanyang comment sa current na nangyayari sa West Philippine Sea. Not South China Sea, not the fucking ano yun, yung demonyong red dash line, yung pangangamkam, linya ng pangangamkam, yun yung tawag ko doon, packing shit. So, pakinggan na natin, hindi, basahin na natin to. Sara Duterte on continued China bullying, no comment. Grabe naman yung article. Basahin natin yung mismong sinabi. The Vice President, lagyan natin ng sad song. The Vice President made a brief statement on Monday, April 8 in an ambush interview when she asked to react to the sea dispute. I think the statement of Kong Paulo Duterte about the West Philippine Sea is comprehensive. Yun lang. Yun na yun. Wala na. Pero pag bumati sa China, no? At least 2 minutes, minimum 2 minutes no, para pasok sa algorithm O pagka talaga papuli sa China, asahan natin si Duterte diyan. Syempre, like father, like daughter. Well, ganun talaga yung yung ganun talaga yung galawan ni Idol Duterte. Wala tayong magagawa. Una siya sa pagbebenta sa atin sa China. Anyway, ano ba yung sinabi ni Pulong Duterte? Shoutouts nga pala dyan sa, ano yung issue kay Pulong, yung 51 billion unused funds galing ng DPWH. Anong nangyari dyan? Kamusta na yung baha sa Davao? Baha pa rin ba? Anyway, pakinggan na natin si Paulo Duterte. Okay. According to the lawmaker, the country's foreign policy is handled by the Department of National Defense and the Department of Foreign Affairs, not the Department of Education which Vice President Duterte heads. Okay, so ang sinasabi dito ni Paulo Duterte, hindi naman daw trabaho ni VP Sara na mag-comment sa mga usaping China kasi nga siya ay Vice President and head ng DepEd, okay? Hindi dapat ang pinagko-comment niya sila Gibo, magsalita ka. Ano ba naman 'yan? Napakababaw na pagrarason. Ito na yung kumbaga di ba sa Filipino family kasi kapag yung tatay hindi na kaya, yung kuya yung tumatay yung parang haligi ng yung parang pundasyon ng tahanan. Ito na yon, siya na yon, okay? So ang sinasabi niya, okay lang na hindi magsalita si VP Sara kasi nga daw hindi naman niya trabaho yon na magsalita or demonize China. Okay, yun. Ito ito ang argument ko diyan. Now, before I give my argument sa inyo, let me take you back in time, pumunta tayo sa recently lang po. Ito po ay nangyari 2 weeks ago. South China Sea dispute. China uses water cannon ng Philippine vessel. By the way, hindi lang to isang beses nangyari. Maraming beses nangyari na winoter cannon tayo ng China. And hindi pa dyan nagtatapos. You will find out everything dito. Okay, yan. Ito mo, yan yung ating, I think this is the yung tutulong sa Sierra Madre, sa BP Sierra Madre. Anong ginawa ng China? It's not a aggression, it's not a sign of aggression kasi nga binabasa lang, pero still, di ba? Hindi pa rin maka-diretso yung ating yung tutulong sa BP Sierra Madre. Ayan, no?
binibidyohan pa ng mga ulupong, di ba? Biruin mo, kapwa Pilipino mo yan, and hinahayaan mong magaganyan. Doon pa lang olats ka na. Pero syempre, DP Duterte yan. Ano yan? Bagong Pilipinas, bagong gawa. Ganun talaga. Kaibigan nyo, si kaibigan ng Chinese. Ewan ko kung kaibigan ng Pilipino. Anyway, mga kamartis, mga kaibigan, pumunta naman tayo sa, eto nangyari to 2 weeks ago. Pumunta tayo nung nangyari nung 2019. Eto, matagal-tagal to. Panahon to ni Duterte, 3 years in office si Duterte. What happened here? Talagang ni-research ko yan para pakita sa inyo that the Chinese aggression has been there. Okay, matagal nang nandyan yan. Ngayon lang nasusolusyonan ng current administration kasi yung current administration, believe it or not, merong may bayag. Okay, may itlog. Well, may itlog naman talaga si Marcos. At saka sila, sino ba yung mga tropa ni Marcos ngayon? Yung paborito nila, sige, mag-e-end tayo doon kasi may nakita akong, meron ako nakitang graphic ng kay House Speaker Romualdez. Di ba paborito nila yun? Paasa rin pa natin yung mga yan. Chinese vessel rams and sinks Philippine fishing boat in Reed Bank. Okay? Hindi lang basta nila binasa, binangga nila at linubog nila yung Philippine fishing boat. Philippine crew rescued by Vietnam fisherman in disputed South China Sea. O baka sabihin nyo, baka kung saan, international news to, pare. Binangga nila yung ating mga mangingisda doon at linubog nila yung barko. Anong ginawa ni Duterte dyan? Wala. Kinamayan pa nga ni Duterte yung Chinese presidente. Hindi niya pinanagot dyan. Is this the country that you want? Run by fucking Chinese, motherfucker. Grabe. Tapos yung mga propagandista nila, sila Banat Bay, sila SAS, mga putang inang mga kapili. Fuck you kayo. Fuck you. Ngayon mga kamatis, mga kaibigan, why is it important for leaders? I mean, kailangan ko ba bang i-explain yun? Kaya nga leaders yung tawag sa kanila eh. They have to lead by example. Pero mang-aasar pa ako ngayon and I will leave you with yung paborito nila na si House Speaker Romualdez kasi yan yung pinaka-paborito nila. So, shoutouts din kay Senator Subiri kasi pwede ko naman basahin yung sa kanya but I'll choose yung mas nakakainis na option. Diba? Para talagang magsusuper science sa gigil. Teka, na-miss ko na to di ba? Pag talaga DDS, masarap asarin talaga kasi mga walang utak yan eh. Kumbaga, konting kurot mo lang maiinis na. So, basahin natin yung sinabi ni House Speaker Romualdez. Sabi niya ganon, "We demand that Beijing take immediate and concrete action to cease these aggressive activities and uphold principles of international law." Patay. Biruin mo, nagsalita na siya against sa Beijing, tas hinarang niya pa yung budget ni Sara Duterte, to the max, di ba? Kaya ako, paborito ko yan eh. Kasi, parang Tywin Lannister. Lakas din mo. The Philippines stands in firm sovereign jurisdiction over Baho Demanda. Ito yung issue nila. We will not be intimidated nor will we stand down in the face of unwarranted and illegal action. Iyak na yan si Banat Bay. Sasabihin niya sa akin, gano'n, Nico, David, bayaran ka ako. Inang gusto mo. Ay, nako, mga kamatis, mga kaibigan. Sige. Pang-kontra ulit. Kay Presidente Marcos tayo. Ito, kay Presidente Marcos naman. Kailangan same intensity din. Okay. Ay, sorry. Sabi niyang ganun dito. We seek no conflict with any nation or more so that purport and claim to be our friends. But we will not count in silence and submissions or subservience. The Filipinos do not yield, mga kamatis, mga kaibigan. We will not yield to the fucking Chinese. Fuck you! Dalawa. Ito pa isa.
Yun lang naman, kaya mga lods.